Magandang araw muli, mag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon at ngayon nga ay doon pa rin po tayo sa ating topic ng prayer and fasting, and always remember na ang prayer and fasting is hindi natin gagawin sa unang linggo lang ng taon, kundi ito ay sabi nga ay gawin natin na habit na makasanayan natin na lagi makipagniig sa ating Panginoon. Upang sa ganon, yung mga bagay na hinihiling natin at nais natin mangyari sa atin ay matupad sa tulong ng ating Diyos. So, ang ating pong title ngayon is, Bakit hindi dapat mawala ng pag-asa? So, tingnan natin ang sinasabi sa aklat ng Lucas 18:1 hanggang 11. Sabi dito, at sinabi niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mga glupaypay, na sinasabi, may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitagan, at sa bayang yaon ay may isang babaeng balo, at siya'y naparoroong madalas sa kanya, na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit, at may ilang panahon na siya'y tumatanggi, datapwat, pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman di ako natatakot sa Diyos at di nagpipiktagan sa tao, gayunman sapagkat nililigalig ako ng baong ito, ay igaganti ko siya, baka niya ako bagabagin ng kapaparito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom, at hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi, at siya'y may pagpapahinuhod sa kanila. Sinabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. At kanyang sinalita naman ang talinghagang ito na sa nagsisiasa sa kanilang sarili na nangagpapanggap na sila'y matutuwid at pinawawalang halaga ang lahat ng mga iba. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang Pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na manglulupig, mga liko, mga mapangalonya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis nito. So, itong kwentong to ay ito yung kwento nung parang isang balo na hindi pagbigyan do sa hiling hukom o nung judge. So, sa pag-aaral natin na salita ng ating Panginoon, so bakit hindi dapat mawala ng pag-asa? Sabi din sa una nating katuruan, Jesus wants us to pray persistently. So, yung pag-pray natin kailangan, hindi lang tayo nagpipray pag may kailangan tayo. Hindi lang tayo nagpipray kapag nasa times tayo na sinusubok at nahihina tayo o may kailangan tayo sa kanya. Kasi kalimitan talaga sa mga tao na hindi talaga sila matyaga sa pananalangin, at kapag hindi na nila feel na abutin pa yun, hindi na nila pinagpipray pa. Umaasa na lang sila na sige, sa ibang bagay na lang. Pero sabi ng Lord, Jesus wants us to be praise persistently. So yun yung nais ng ating Panginoon. Pangalawa, sabi dito, it is attack the gates of heaven. So, it is in a positive way na lagi mong atakin yung gates of heaven o yung kaluwalhatian ng ating Panginoon, na lagi tayo magsumikap, sumunod, at huwag magsawa na maglingkod sa ating Panginoon, sapagkat iba yung aanihin natin sa piling niya. Iba yung ibibigay ng Diyos na award sa mga tao na labis na sumusunod at naglilingkod sa ating Panginoon. Pangatlo, sabi dito, God is our Father in heaven. So wala tayong ibang Panginoon, wala tayong ibang Ama na katulad ng ating Panginoon, na grabe yung pagmamahal, grabe yung pag-iingat, grabe yung pagbibigay ng protection. So,
And we are so blessed na tayo ay isa sa binibigyan ng protection ng ating Panginoon. Kaya naman dapat natin lagi siyang pahalagahan at lagi natin pasalamatan sa lahat ng bagay na binibigyan niya sa buhay ng bawat isa sa atin. So, para naman po sa ating application, pray and pray until God answers. So, marami tayong prayer na pinapanalangin pero hanggang hindi pa natutupad. It's been a years, pero naniniwala tayo na talagang kapag ang Diyos ay nagbigay, sobra-sobra pa doon sa hinihingi natin. Kaya dapat lagi tayo maging handa, ang puso, ang isipan natin, upang sa ganun ay anumang bagay yung dumating sa buhay ng bawat isa sa atin ay tayo magiging matatag at magiging maganda yung foundation ng bawat isa sa atin. So, pangalawa, sabi dito, form a prayer habit. So, itong prayer habit dapat talaga ginagawa ito saan ka man pumunta, o travel ka man, aalis ka man, papasok ka man, magtatrabaho ka man. So, gawin natin na sabi nga, prayer, let's make prayer a form of a prayer habit. So, kailangan natin na sanayin yung sarili natin na talagang hindi magkalimot na pasalamat sa ating Panginoon. Kahit pagod ka na, kahit puyat-puyat ka na, pero always talk to God to answer all our prayer sa buhay ng bawat isa sa atin. So, pangatlo sa dito, trust our Father in heaven. So, magtiwala lang tayo sa magagawa ng ating Diyos sapagkat never niya tayo iniwan, never niya tayo pinabayaan. At yun nga, yung mga bagay na sabi nga ay kailangan pahalagahan, ay kailangan nating pahalagahan. At kung doon sa mga tao na dapat natin pagkatiwalaan, ay dapat natin pagkatiwalaan. So, ganun din sa pinagkalob sa atin ng ating Panginoon. Patuloy lang natin na pangalagaan, ingatan, at umiwas sa mga bagay na pwedeng maging isang malaking kamalian na pwede mong pagsisihan habang ikaw ang nabubuhay. So again, I hope may natutunan tayo sa mikling video na to. Salamat sa pakikinig at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.